Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rule. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rule. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat sa Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At ito pong inyong lingkod, Dr. J. At kasama natin si Dr. R. Dr. R, magandang hapon. Magandang hapon, Dr. J. At sa ating mga tagapakinig. Mukhang lumalamig ang panahon kanina, no? Pagtayo ko ng mga alas 6, alam mo naman, pag tumatanda tayo, no? Napapaga ang pagdating. Medyo malamig ang simoy ng hangin, parang ang Pasko. Parang mas malamig ng Pasko. Parang Pasko uli, ha? Oo, alam mo naman. Bakit? Nakakaramdam ka na ng nanunuot sa mga tuhod mo yung kwan? Hindi naman. Lamig? Nakakatuwa lang ng may mga panahon na ganito, no? Masarap ang simoy ng hangin, no? Malamig. Laging Pasko. Ang alam ko, Kongreso lang ang laging Pasko, eh. Bakit? Mayroon naman bagong kaganapan sa Kongreso? Ay, hindi. Alam ko, di ba, parang narinig ko lang, no? Hindi ko naman kinukumpuni, di ba? Parang hindi ba nabanggit ni Congressman Libiste na meron silang Christmas bonus? Christmas bonus? Oo, Kongreso? Congressman? Sa Kongreso, di ba? Meron daw Christmas. Sila naglalaan ng budget, natural. Maaari bang, pag nasa kusina ka, hindi ka maulingan yung mukha mo? Ganyan naman yan eh. Pag kung sinong nasa kusina, di yan ang madalas na kumakain. Tama. Nakakita ka na ba, Dr. R. ng kwan? Ng cook na payat? Cook na payat? Oo. Slim ito. Chef, kunwari, chef ba tawag nila dyan sa restaurant? Chef, yung tagaluto. Chef na payat. Oo, tagaluto, na payat. Hindi. Mahilig ako magluto, hindi ako tuloy. Okay. Ikaw, pagtikim mo, di sabay kain. Gano'n naman talaga yan. Katulad na sa Kongreso, ganyan din yan. Sino ba nagluluto dyan? Di sila. Di na din kumakain. Gano'n naman eh. Tingnan mo ang nangyari sa ating flood control. Insertion dito, insertion doon. Sino nakinabang? Kanina lang. Pinapanood ko yung nagrereklamo doon sa 2nd District ng Surigao del Norte. Sino bang congressman doon sa Surigao del Norte noong 19th Congress? Matatandaan mo ba? Hindi. Sino nga ba?
pagdaan ni Basyang, yung ginawang flood control doon, tangay at lumitaw, na kung tao, walang kalansay, puro, alam mo, ampaw yung ginawa doon na flood control sa 2nd District ng Surigao del Norte. Kaya may nagrereklamo na tao doon kanina, napanood ko sa telebisyon, nagrereklamo. Sabi niya, nang dumaan si Tinong, unti-unti na nang natunaw itong flood control dito. Nang dumaan si Basyang, tangay lahat. Sino ang congressman doon? Sa Surigao del Norte. No? Di ba yung isang maingay diyan sa Kongreso, hindi ko sinasabi na siya ay tangkot doon sa flood control na yan na ginawa, no? At hindi ko sinasabi na may scam na nangyari. Pero alam mo, Dr. R, pag ang isang flood control dike o dike na tinatawag, ginawa at tinangay ng baha. Di ba si Basyang kamakailan lang dumaan nung isang araw lang? Oh. At nang lumabas doon na ni kapirasong bakal, wala yung ginawang diki. Para bang isda na walang buto. Oh. So, sino ang kongresista doon? Hindi ko sinasabi na involved siya, no? Tingnan natin, sino ba? At alam naman natin ng lahat kung sino ang 2nd District Congressman. Di ba si Barbers? Oh, isa yan sa maingay dyan sa Kongreso dati, di ba? Pero ngayon yata, hindi ko alam kung siya pa rin ang congressman, ano? Iba na yata ang congressman doon. At yan ang nirereklamo ng mga tao doon sa Surigao. Na natangay daw yung tinayo doon na flood control. At ang may gawa of all companies, pag-aari ni Madam Diskaya. Oh. So anong masasabi mo doon? Tama pa rin si Madam Diskaya dyan sa proyektong yan. Pero ang tamang yata na salita na ayon dyan sa nabanggit mo lang, no, Dr. J, ampaw. So ampaw itong ginawa nila. Flood control project dito, no? Di ba yung ang ampaw na pagkain, di ba yung pag tinignan mo solid pero magaan. Di ba? Pag kinagat mo, halos lang kinagat mo, parang kahit isang buong ampaw kagatin mo, napakaliit, di ba? Walang laman. Ang ibig sabihin yan, parang hangin lang siguro ang nilagay doon. Kung siguro yung mga flood control na yan, kung pwede lang yung guma na lalagyan ng hangin, pwede. Anong nangyayari doon? Pero itong si Congressman Barbers, napakaingay pa niyan, di ba? Pagdating dyan sa Senado, parang yun pang medyo magilas ang kilos niyan, pero ngayon lumabas, hindi ko sinasabi na siya ay involved doon, no? Pero ang ano lang diyan na nagkataon na siya ang kongresista doon. At si Diskaya ang kontraktor. So anong masasabi mo ngayon kung si Diskaya ang kontraktor? May nagawa ba na matinong flood control project si Diskaya? Meron yan. Ko lang alam kung tapos. Yun na nga. Kung mayroong nagawa na matino na flood control project at mayroon ba siyang nagawa na flood control project si Diskaya na walang pakinabang yung mga politiko na nag-insert doon sa mga project na yan? Pang hindi kahit kailan yata hindi mapapatunayan at hindi malilitis itong mga politikong pinangalanan ng ayan, Dr. J, no? Dr. J, no, relative na pinag-uusapan natin yung yung mga projects na ginagawa sa Kongreso, no?
a while ago na nabasa ko sa isang balita na mayroon ng pangatlong impeachment complaint o impeachment case na final laban sa Vice Presidente, no? At ayon dun sa impormasyon, ito'y grupo ng mga clergy, no? Clergy. Clergy. Pero Clergy. sa grupong ito, si Congressman Laila de Lima, Congresswoman, sorry, no? Congresswoman Laila ay kasama sa mga nag-file sa grupo na ito. So, rumaragasa na ang mga complaints. Anong nakalagay doon sa kanilang complaint? Ayun, hindi ko pa nababasa ito, pero mga a while ago din, no, Dr. J, no, yung isa sa mga abogado ng Vice Presidente, no, ang sabi nila ay, well, anticipated na ito. Hindi na sila nag-uli na mayroong pangatlong nag-file o mayroong pang magpa-file ng iba pang impeachment complaint o ibang pang impeachment cases laban sa Vice Presidente. So, mukhang mukhang Pila Balde kung tawagin sila. Alam mo, mag-file na sila na mag-file kahit 10 pa. At kailangan lang may ebidensya sila. Kasi pwede ka naman mag-file ng walang ebidensya eh. Baka mamaya pati yung pangulangot ng ilong ni Sara Duterte ipapile nila dahil bawal mangulang. Yun nga eh, no? Alam ko, kailan lang din tinawag ng Vice Presidente ito na parang pieces of paper. Coming from the clergies. And of course, kay De Lima, alam naman natin ang mga clergies, galit na galit kay Digong sa tatay ni Sara Duterte. Si De Lima, lalo na, sukdulan ang galit. Dahil muntik na siya maging masintensya ng life sentence, di ba? Sa kanyang 3 kaso. So yung 6 na pananatili, na taon na pananatili niya sa kulungan, nagmuni-muni siya. Sabi niya, paglabas ko dito, lahat ng kaso ipapile ko laban sa mag-ama para makaganti. Yung mga ganyan, revenge yan. Alam mo, ang taong ang isip ay maghiganti, wala sa tamang pag-iisip. Walang logic. Basta at isa pa diyan, yung kanyang, isa doon sa mga titingnan mo, yung mga kanya na gusto lang makilala sila, mapag-usapan. Pero kung ano ang substansya ng kanilang complaint, ay makikita natin yan. Kasi alam mo, Dr. R, nahirapan sila ngayon dahil doon sa desisyon ng Supreme Court na kailangan may sapat na ebidensya at ang akusado ay may pagkakataon na sagutin ang lahat nilang akusasyon. So ako, alam mo, hindi ako nababahala dyan sa mga ganyan, so what kung ma-impeach na si Sara Duterte? Wala bang kapalit? Yun ang tanong dyan. Hindi nga lumulutang na meron ng kung sakali man, no? Sumama, tawag yan dito. Meron ng napipinto na mukhang maganda na ma-endorso ng Vice Presidente na ating lumaban sa eleksyon sa taong 2028, no? Pero matanong lang kita, no, Dr. J, no, para malitawan ako. Ang hindi ko kasi rin maintindihan, masyadong political itong impeachment. Masyadong talagang political eh. Alam naman natin na political na ito, pero nagiging political pa. Ang pagkakaintindi ko kasi, ang Kongreso, sila lamang ang nagpoproseso ng impeachment case. Pero ang paglilitis, doon ginagawa sa Senado. Tama ba ito? Sa Senado.
Sila ang sa kanila pinafile ang complaint sa Congress, sa House of Representatives. Pagkatapos, kung mayroong anong tawag nila dyan na term sa mga abogado, parang provable cause siguro yan, o wala man, kasi alam mo, paulit-ulit natin sinasabi, na ang impeachment case is a political exercise, no? Numbers game. So kung may makita sila na pwedeng ma-impeach yung isang impeachable official, presidente, vice president, and all the others, no? Ay ipapile nila. Kailangan lang nila ata ng one-third vote. One-third vote lang ng total number of representatives, no? O kung 300 yan, di one-third, 100 na boto. 101. Tapos dadalhin nila yan sa Senado. At ang Senado naman will be transformed into an impeachment court. Ngayon, pag-uusapan niya doon na ang paglilitis. Maglalabasan ngayon ng ebidensya yan. Pero tandaan natin, Dr. R, na hindi naman husgado actually ang Senado. Sila ay nasa ilalim pa rin ng politika. Kasi pagdating dyan sa Senado, kunwari, ma-impluensyahan sila ng isang tao na kailangan matanggal si Sara Duterte. Huwag natin babagitin kung sino man ang tao na yan. At alam mo, kung minsan money talks na sinasabi, at most of the time, di ma-impeach si Sara. May-impeach siya. Pero kung titingnan mo naman sa talagang patas na pagsusuri doon sa mga impeachment complaint at kung wala namang ebidensya laban sa akusahan, nakatulad nga dati kay Corona, di ba naalala mo si Supreme Court Chief Justice Corona na impeach, no? Pero gawa-gawa lang yung mga aligasyon sa kay Justice Corona. At napatunayan na walang katotohanan ang akusasyon sa kanya after na namatay na si Corona, no? At isa po diyan sa medyo dumiin doon yung dating COA chairman at yung babae, I forgot her name, no? Na mali-mali ang binigay niyang testimony. Pero hindi tinitingnan yan kasi hindi naman karamihan ng mga senador, hindi naman nag-aral ng law yan eh. Iilan lang ang lawyers dyan. Sa ngayon, iilan lang ang abogado dyan sa mga senador natin na nakaupo. So wala silang sasabihin natin na, at iba pa dyan, hindi critical thinker na sinasabi. Kasi pagka ikaw ay trained as a critical thinker, hindi ka basta-basta naniniwala sa mga bagay na pinipresenta sa'yo. Diyan wala naman eh. Di ba yung kay Corona, nabalitaan nga natin, nabigyan pa sila ng 100 million yata o 150 million ang mga senador para lang matanggal si Corona. Yun ang allegations na nagbigay. So hindi natin alam ngayon ang mangyayari. But the point is, this is a political exercise. At kung gusto nila ma-impeach si Sara dahil threatened sila na pagdating ng 2028, si Sara ay mananalo bilang Pangulo, yun ang kanilang ultimate goal. Kasi alam mo, pag nawala si Sara Duterte, at kung wari sila nanalo, dito tuloy ang maliligayang araw, kawawa tayo na mga mamamayang Pilipino. Ulitin ko lang po, no, sa disclaimer lang po, no, hindi po kami kumakampi kahit sa kanino. Kami lamang po ay umupo na kung meron kaming nakikita na medyo pakiramdam namin ay irregular, no, lalo na ang maapektuhan ay mas marami po na kababayan natin kung may nangyayaring mga ganitong proseso sa Kongreso, gayon din sa Senado. Kaya mo na itanong yung kanina, Dr. J, no?
Kasi gusto kong liwanagin lang. Kasi ang press release ng ilan sa mga kongresista nating magagaling, no, ay nung 2025, sa Kongreso daw, na-impeach daw si Sara Duterte. Na-impeach daw ang Vice Presidente sa Kongreso noong 2025. Marami rin kumalag dito dahil wala naman daw nangyaring impeachment dahil nga kung i-relate ko ito doon sa napaliwanag mo na ang Kongreso lamang ang nag-i-initiate ng kaso at ito ina-accept sa Senado at doon nililitis. Ibig sabihin, yung Senate ang parang nag-act as the impeachment court. Kung hindi ko makamali, no? So paano nila sinasabi ngayon na-impeach nga ang Vice Presidente nung nakaraang taon? Gayon na ang Senado ang impeachment court at hindi naman ang Kongreso. No, kaya ako yun na itanong tama kasi tama sila. Kasi ang term diyan kahit sa US, no, she was impeached sa Congress kasi pagsimula pa lang ng charges na na-file sa kanya at pinag-usapan at nagbutuhan ngayon, she was impeached. Pero hindi pa siya natatanggal kasi kailangan palilitisin ngayon yung impeachment case sa Senado. Pero commonly na an official is considered impeached after the commencement of charges. Ang trial of some kind. So ngayon, talagang na-impeach siya pero hindi naman siya natanggal kasi hindi naman nakarating sa Senado. At nang dumating sa Senado, kaagad na binasura ni Chis Escudero at kinwestiyon sa Supreme Court ang legality ng kanilang impeachment ang question. Para bang pinasa ni Chis Escudero at the time sa Supreme Court na kung anong desisyon ng Supreme Court at lumabas nga na unconstitutional sa grounds na hindi nila binigyan ng pagkakataon o hindi dumaan sa due process ang Dr. J, kasi impeachment. parang dalawa ako, ino-compartmentalize ko yung impeachment ng proseso. Kung yung isa ay nag-i-initiate, ito ay bine-verify nila yung mga akusasyon. So, accusation ito. Ito yung box number 1. Yung box number 2 ko, pag tinansmit sa Senado at ito'y nilitis nila, ayon sa merito ng iniakyat na kaso ng Kongreso, doon lang ang trial. So ako ngayon, ang aking thinking, maaari in their own terms internally, they think they have impeached the Vice President. Unfortunately, yung Supreme Court ruled na hindi ka pwede mag-file ng sangkadabukal na impeachment case, no, na within 1 year paulit-ulit. So para hindi ko alam kung anong tawag doon in legal terms, no. Pero ako naniniwala walang nangyaring impeachment dahil hindi prosper yung kaso. Tama kasi Maaring iniakyat nila yung kaso, yun yung accusation kasi iniakyat nila yung accusation box number 1. Kaya lang nag-collapse yung box number 2. So ako in layman's term, no, para sa ating mga kababayan, yung mga magsasaka natin, tricycle driver, ako naniniwala sila na walang nangyaring impeachment noong 2025. Totoo yan ganito kasi kapag tiningnan mo yung ruling ng Supreme Court at titingnan mo ngayon kasi sinundan ko yung ginawa nila sa impeachment ni President Marcos, no? Dumaan muna sa Justice Committee. Pinag-usapan, pinresent ng mga nag-akusa ang akusasyon. Tapos may abogado din ata doon si Presidente Marcos na sumasagot doon sa mga akusasyon. So yun ang tamang proseso na dumaan sa Justice Committee at ang ginawa nila kanina, dinismiss nila for insufficient ang substance, no?
walang substance. So kung natuloy yan, ang susunod na pupuntahan yan sa plenaryo. Sa plenaryo, magbubutuhan ngayon, kunwari nagbutuhan ngayon sa Justice Committee na okay, ang impeachment itutuloy sa plenaryo. Ay di tutuloy lang sa plenaryo. Doon ngayon kasi kailangan lang kumuha ng 1/3 vote. Ang tinutulong ng Supreme Court, yung express na hindi dumadaan sa tamang proseso. Tama, Yun ang sinabi ng Supreme Court. Okay. Dalawa yung maaring gawin ng Kongreso, no, sa body. So tama yung sinabi mo, i-refer nila sa Justice Committee. Yung Justice Committee ngayon ang magsasabi o eventually mag-assess, no, kung papasa sa form and substance ang kaso, ang impeachment complaint na ipinal sa isang particular na leader, no, katulad na lamang nung huli, no, sa Pangulong Marcos, no. Pero tama rin ba na yung pwede rin na kung 1/3 automatic ang nag-endorso ng impeachment complaint? Pwedeng hindi naman ito dumaan sa magbubutuhan sila sa plenary. Kung ilan ang numbers of congressmen na andon, magbubutuhan 1/3 vote of the Congress, 1/3, yun ipapadala nila sa Senado. At titingnan naman ng Senado kung dumaan sa tamang proseso at doon maghahanda ang Senado na ang paglilitis. Yun ang proseso niyan eh. Yun ang pinopoint out ng Supreme Court na kailangan dumaan sa due process. Yun ang ibig sabihin ng Supreme Court. Pero pwede rin nilang gawin yung nangyari dati, no, na 1/3 agad sana yung nag-endorso, no, o pumirma doon sa impeachment complaint. Para sa plenary pa lang, nailipat na agad nila sa Senado. Ako, devil's advocate, no, hindi naman kaya nag-aalala sila na kaya hindi nila ginawa dati dahil baka hindi sila makakuha ng 1/3 vote. Hindi lang yan na hindi makakuha. Baka questionin naman sa Supreme Court ang proseso. Eh di balik ulit sila doon. Kaya maingat sila ngayon, katulad sa kay Presidente Marcos na impeachment, maingat sila na sinunod nila ang tamang proseso. Pero pagdating pa lang sa Justice Committee, dinismiss na nila. Hindi na nakarating sa plenaryo. So, kung yun ang proseso. Kasi kung madadaliin nila na hindi dadaan ng Justice Committee, tapos hindi nila binigyan ng pagkakataon ang akusado na sagutin ang mga allegations, at bigla na lang nila dinala sa plenaryo at pinagbutuhan sa plenaryo, ay kikwestiyonin na naman sa Supreme Court yun. So mapipinding na naman ang impeachment case kasi ang Senado naman hindi tatanggapin ang impeachment case nang may nakapinding na question dun sa Supreme Court. Pero tama yung sinasabi mo, na maaaring relative to dun sa mga ipinasa or yung pinasa na impeachment complaint noong nakaraang taon ng Kongreso. Pero mabalik tayo, no, doon sa final na impeachment case, no, labang kay Pangulong BBM, no. Isip ako, no, alam ko kung hindi ako nagkakamali, dalawa ang maaaring proseso, alternative yung sa Committee on Justice. Dahil kung in-endorse diretso to ng 1/3 ng House, maaari na to kaagad ipasa na impeachment complaint at ito i-transmit sa Senado, no? Bakit hindi kaya nila ginawa na sa plenaryo na nila? Kasi ang rules ng Congress, dadaan muna sa Committee on Justice. Yun ang House rules nila. Committee on Justice, tapos plenaryo. Kasi natatakot sila, nangangamba sila ngayon na pag hindi nila sinunod yan, i-questionin sila ngayon sa Supreme Court. So, yun ang ayaw nila. Twist of may biglang sudden twist of ng mga senaryo o
maaaring mga pwedeng mangyari. Sa tingin mo ba pagdating sa plenaryo, kasi ang pagkakaalam ko itong nilabas na ruling ng Committee on Justice doon sa pinasang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. So, ito ay dapat i-adapt sa plenaryo, tama ba? Hindi na, kasi hindi na po masasakwan eh. Hindi na po Kasi may mga sa Committee on Justice eh. ito'y Dinismiss nila kaagad eh. At meron bago ko kasi sagutin yan, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. At ang oras po, alas 12:31 ng hapon. At nakikinig kayo sa programang The Truth on Air, The Truth Doctors on Air. At kasama natin si Dr. R. No? Dr. R, sasagutin ko yung katanungan mo. Pakiulit. ulitin ko. Kasi merong ilang mga legal luminaries ang nagdidiskusyon na maaari nga na nalaglag na ito sa Committee on Justice. Pero ang sinasabi, ito dahil kailangan i-adapt ang desisyon ng Justice Committee sa isang session o sa plenaryo ng Kongreso. Sudden twist of fate, paano kung biglang hindi po ito i-adapt ng kahit at least 1/3 ng House during the plenary? Kasi dinismiss na nila nga kanina. Pag dinismiss ngayon, I don't know kung yan ay pupunta pa sa plenaryo. Pagbubutuhan pa sa plenaryo, no? Yan ang question nating mga layman, ano? Layman tayo, hindi naman tayo lawyer eh. So, ang question mo tama. Yun ba ay dinismiss nila, kailan pa pagbutuhan yan sa plenaryo? Maaring valid question yan, ano? Na kailan sagutin nila ngayon. Kung dinismiss nila sa Committee on Justice, kung kailangan pa ba pagbutuhan yan sa plenaryo. Ito Dr. J, nag-message ako a while ago sa isa sa ating mga piskal na kaibigan, no? Diyan sa isang korte natin dito sa Maynila, no. Ang sabi niya, no, kailangan pa rin daw ng 1/3 vote. At maaaring yung 1/3 vote na yon ay ma-reverse yung dismissal ng komite. Okay, no? Maaaring pwede yan, no? Oo. Unfortunately, no, ang tingin ko, no, sa dami ng kaalyado ng Pangulong Marcos, no, tingin ko hindi na ito magpa-prosper. I-adapt na lang to right away sa plenary. Wala na nga hindi na nga magpa-prosper considering ang nakaupo nga sa Justice Committee, pulos kaalyado ni Pangulong Marcos eh. At isa pa dyan, ang mga allegations, sabi nga nila, walang substance, walang sustansya. Dahil wala namang mga direct evidence laban kay Pangulong Marcos. Ano? So sabi nga natin, political in nature ang impeachment, na pwede kang gumawa ng kahit anong akusasyon. Pero pagdating sa ebidensya, wala ka namang ebidensya na maipipresenta doon sa Committee on Justice. Kaya siguro ganyan ang desisyon nila dahil sa kanila, sa tingin nila, wala naman substance eh. Dr. J, pulos aligasyon eh. ito sabi ng kaibigan natin, no? Kung botohan na ito ay hindi i-adapt, no, sa plenaryo, iti-treat to as sufficient. Iko-consider to sa plenaryo. Tapos, ang mangyayari, automatic, i-endorse nila ito sa Senado. Kaya nga lang,
So, dapat merong sudden twist of fate. Kasi ako, kung ako tatanungin mo, may aligasyon na ang Pangulong Marcos ay may kamay doon sa flood control. Ito Flood naman may control. aligasyon si Vice Presidente naman na Sara Duterte ay Sa confidential fund. gastos yung pera sa DepEd at sa Office of the Vice President. Kung ako, lilitisin ko yung dalawang yan. Lilitisin Ayan, ko sila. oo. Kaya lamang, kung para patas, para sa regular na tao, mamamayan, mangingisda, tricycle driver, jeepney driver, pampatas yata, parehas natin silang isalang. Tama. No? Correct. Unfortunately, we are a very political country. Oo. Masyado ang politiko dito. Pati na nga sabi mo na nga kanina, mayroong mga private citizens na sobrang dami ng pera, na mas marami pa sa pera ni Saldico, na sinasabi nila ako limbat ni Saldico. Mas marami pa siyang pera na nakikialam rin sa politika ng Pilipinas. Marami. Talks. Kung ako nga, ikaw rin ba, papayag ka ba na, teka lang, paulit-ulit na lang, isa lang nililitis natin, litisin natin parehas. Tama. Na dapat litisin lahat, no? Kasi para makita ang katotohanan at maklear ang mga pangalan nila. Now, yung sinabi mo kanina na may mga mayayaman, totoo yan. Ang ating mga politiko, madalas yan pagdating ng election season, lumalapit yan sa mayayaman, nanghihingi ng contribution. Katulad nila Diskaya na yan, tiyak yan, maraming lumapit yan ng mga politiko sa kila Diskaya. At hindi lang kay Diskaya, kundi may iba pang mga mayayaman na nagbibigay sa politiko talaga para proteksyonan ang kanilang mga interes. Marami diyan yung mga allegation ni Barsaga. Sino bang pangalan ni Barsaga? May katotohanan yan, no? Kaya lang, ang kailangan, bago ka mag-akusa, kailangan may sufisyente kang ebidensya. So, yung marami diyan ang mga malalaking mga kumpanya, mayayaman na talagang nagbibigay. Hindi yan maaring walang nagbibigay, kasi proteksyon sa kanilang interest. Papalik lang ako doon sa kung ako, lilitisin ko yung dalawa, nakita ko parehas siya na guilty, di ma-impeach sila parehas. Ang tanong ko, sino ka na presidente? Alam mo, ang Senate President, ang uupo na presidente, tuwang-tuwa yung Senate President dyan. Ako, ibig sabihin itong si Senator Vicente Soto ang aakyat bilang presidente. Ayon ba yan sa sa ligang batas natin? Iyon ang rules of succession na tinatawag. Iyon ang shortcut na magiging presidente kung ma-impeach si Marcos, si BBM at saka si Sara Duterte. Iyon ang nakalagay Sa hierarchy kasi, Senate President, Speaker of the House at saka yung Justice, Chief Justice. Kinuha lang natin yan sa ang jurisprudence na yan sa tulad sa United States of America din. At of course, nasa Constitution naman yan. Yun ang rules of succession. Pero alam mo, ito nga ako'y natatawa dyan ang sinabi mo si Tito Sen. Dahil umiiyak siya. Galit na sasaktan na siya na tinatawag siyang tuta ni Tambi o ni sino ba itong sinasabi ng Tambi? Speaker Romualdez. Kaya nagtataka ako bakit ako tinatawag yung si Speaker Romualdez ng Tambi. Hindi naman mataba masyado yun. Kasi pagkaintindi ko sa Tambi, matabang tao. No? Pero hindi naman So anyway, sinasabi, pero sinagot ni Senator Soto, ni Senate President. Sabi niya, ang tuta ko,
Pabiro, kanina pinapanood ko sa isang ang tuta ko, sabi niya si Speaker Romualdez. Natawa nga ako eh. Kasi siya ang inakusan. Alam mo kung bakit siya sinasabihan na siya ay tuta ni Speaker Romualdez? Dahil doon sa mga actions na ginagawa dyan sa Blue Ribbon Committee at sa kanilang actions mismo, na para bang sila ay subservient doon sa kay Speaker Romualdez, ano? Na para bang all-powerful itong si Speaker Romualdez, na pati ang Office of the Senate President ay kayang diktahan. Yun ang perception kasi yan eh. So ngayon, sinabi niya na hindi siya tuta, no? At yan naman ay hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, pero alam mo karamihan ng vloggers, para bang pang-aasar, inaasar nila si Tito Sen, tawag nila diyan si Tito Sen eh. Pinaasar nila na ang tawag, imbis na Tito Sen, si Tuta Sen. So nagagalit ngayon si Senator Speaker ano tawag yan, Senate President Soto, na wag naman, kayo naman mga vlogger, wag naman yung gawin yan. Natawagin yung si Senator Soto na tuta ni Speaker Romualdez. Hindi naman siguro totoo yan eh. At may paninindigan naman yung paano naging tuta ngayon? Yan ang tinatanong ko, Dr. R, kung bakit naging tuta ni ang perception ng mga vloggers at inaasar nila si Senator Soto na tinawag na tuta ni ditong si former Speaker of the House Romualdez. Yun ang sinasabi nila. Ay natural, nagre-react yung tao, napapahiya siya eh. Oh. Yun. Sa totoo lang, ako rin naman, no, marami rin akong hindi nagugustuhan sa ilang mga statements ni Tito Sen, no, ni Senator Vicente Soto, the third ba, kung hindi ako nagkakamali. Pero kung akong tatanungin mo, no, ang tingin ko mga nagiging problema, sa aking opinion, yung lantaran ng pagpupuna sa Korte Suprema, no, ni Tito Sen. Tama. Kakabuti sa kanyang imahe, no. Tapos yung isa pa, parang ang pagkaintindi ko, no, kung ako medyo nahirapan na, no, paano pa yung mga tagapakinig natin, saka yung mga hindi naman masyadong may alam sa mga legalidad, parang yung pag nagsasalita kasi si Tito Sen, meron siyang sariling schedule na gustong sundin. Para bang minamadali niya lahat yung proseso eh. Diba? So, tapos pa insinuation no? Ako, opinion ko lamang po ito, no? Parang alam niya na yung mga magiging resulta no mangyayari impeachment hearing, no. Yun ang aking ang aking opinion, no. Kaya kung ako tatanungin mo, no, Dr. J, no, mas nakakabuti na ang presidente ng Senado ay merong deep knowledge tungkol sa batas, no. Kung akong tatanungin mo, dapat abogado yata ang Senate President, no. Ang Senate President ay dapat isang abogado. At meron ding deep knowledge hindi lamang sa proseso ng Senado, kundi sa proseso ng Kongreso. Kasi siyempre, iaakit sa kanya yung kaso ng impeachment case, dapat alam rin niya kung tama ba yung proseso na ginawa ng mga kaibigan nating congressman. At pag-akit sa Senado, tama ba yung papeles na iniakit? Kompleto ba? With substance ba? May form ba? So kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin ko na isang abogado, no, isang abogado ang ba yan? Parang siya, parang at least kung ako tatanungin mo, parang kabisado niya yung konstitusyon. Paalam niya kung paano niya i-frame yung argument or yung desisyon na iakyat ito sa Senado, no, hindi lamang dahil sa naisip o yun yung advantage ako naniniwala. Ako senador,
abogado ko, marami kong abogado sa opisina ko, aba, hindi lahat ng abogado ko ay tama. No? Kanya-kanya opinion yan eh. So ako ngayon, meron akong final say as abogado. Paano kung ikaw, Dr. J, ikaw isang industrialist na mekaniko. Tapos yung mga abogado mo, iyakin sa iyo pa oo nga, tama nga. Malaki ang pagkakaiba nito. Ako, senador mismo, ay abogado. No? Ayun, no? Yun ang masasabi ko. Ako, kay Tito Soto, no? Ako ay na-meet ko na ng 2 beses si Senator Tito Soto. Doon mismo sa bahay niya dyan sa Quezon City dahil yung kapitbahay niya ay kaibigan ng pamilya. Ako, natutuwa ako dyan. Magaling yan na aktor at komedyante, no? Ako po, opinion ko lamang yun, no? Tungkol kay Tito Sen. Yun nga. Yun. Parang hindi nakakatulong yun sa kanya, sa Senado. Kasi quasi-judicial body ang Senado, no? Dr. J. So, ikaw, anong tingin mo sa nangyayari sa Senado? Ako, natatawa nga ako dyan kay Senator Speaker, President ng Senate, ano. Kasi parang nasa set ka nanonood ka ng sport bukol nung araw eh. Pag napapanood mo, kasi pag nagsalita siya, parang nagpapatawa, no? Parang hindi seryoso eh. Pagkatapos, nung lumabas yung desisyon ng Supreme Court, yung reaction niya, reaksyon ng isang ignorante sa batas. Kaya tuloy nasabihan siya na mag-aral ka muna ng law. Kasi ang nilabas na desisyon ng Supreme Court, that is in response sa motion for reconsideration. Nagdati na desisyon ng Supreme Court tungkol sa impeachment ni Sara na unconstitutional. So may nag-file lang I think the Congress nag-file ng motion for reconsideration. At ang ginawa ng Supreme Court naman, dininay, nilabas nila yung decision, denying now the motion for reconsideration. Now yung reaction ni Senator Soto, reaction ng isang ignorante. Na-question pa niya ang wisdom ng Supreme Court. Na para bang mas maalam siya sa batas kaysa sa Supreme Court. Doon siya nadali, kaya maraming bumira sa kanya, binanatan siya ng gusto. Lalo na yung mga vloggers. Kasi katulad yan, pagkaganyan na sa batas, as a layman, katulad sa atin, maaaring may nalalaman tayong kaunti, kapiraso sa batas. Pero it doesn't mean na you can be a lawyer na alam mo lahat. At pwede bang magkomentaryo ka sa desisyon ng Supreme Court na sabihin mo mali yung desisyon ng 13 maestrado? Unanimous yun. Ang desisyon ng Supreme Court, unanimous. So ibig sabihin, mali yung 13 nag-aral ng matagal na may mga doctorate pa in law. At ikaw ngayon mag-o-opinion ka, okay, ikaw nga ang Senate Speaker, Senate President. Pero it doesn't mean na you know the law. Yung bali-baliktad na batas, alam mo, hindi mo alam yun. Kasi makakapag-komento ka as your personal opinion. Pero alam mo, kung ordinaryong mamamayan na katulad sa ating dalawa, magkomento tayo, nobody listens. Sa radyo, may nakikinig. Pero ibig sabihin na magkomento tayo sa mga kaibigan natin, walang bearing yun. Pero as a Senate President, magkomento ka against the Supreme Court, ibang bagay yun. Kasi opisyalis ka, mataas ka na opisyal ng bayan. Sa hierarchy nga, pangatlo ka eh. Ikaw ang Senate President. So dapat naging circumspect siya, dapat medyo nag-ingat siya sa
palabas na kanyang opinion. Kasi Ah. you're not a lawyer. Tama, yun na. Yun, actually, yun ang gusto kong pinupuntos ko kanina. No? Yun ang pinupuna ko sa kanya. Mm. Na lalo na no kung ako kung ako yan hindi agad ako sasagot by impulse no minsan kasi pag natatamaan yung ego natin at damdamin natin sasagot agad yun no kaya parang parang yun yata ang dapat na makita o practice ng isang mataas na leader no kaya nga ako nakikita ko hindi man sumasagot si Pangulong Marcos laging si Auntie Claire lang o kaya si Si Ate Claire, sino yung Ate Claire yan? Ate Claire. Si Ate Claire na mahilig daw mag-imbento ng kwento. Nag-imbento daw ng kwento yan. Yung may mga videos na nag-surface na si Auntie Claire ay dati na umupo na sa Pangulong Marcos no tas after several weeks according to the video after several weeks kinuha siya ng ating Pangulo hindi na pinuna wala na puna pumuna naman sa kabila nagsa ABS-CBN siya. Tapos ang galit na galit talaga yan kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga 'di ba na hindi nakagkaroon ng prangkisa ang ABS-CBN na natigil ang kanilang mga programa doon. So may mga personal grudges 'yon. So ganyan din po yung nagsasampa ng kaso sa kay Vice President Sara Duterte sa ngayon. May mga personal grudges against the Dutertes. Laila de Lima, yung mga clergy na yan, sila, yung mga Makabayan Black na yan. Because si Franz Castro, di ba, na-convict, ano bang kaso niyan? Child trafficking ba? O parang gano'n, convicted sila. So yan ay, alam mo, andun yung personal nila na galit sa mga Duterte. Sa kanila, kay Siyuda na may substance itong ipapile naming impeachment case, basta mag-file kami. Pero ang masasabi ko naman dyan, at paulit-ulit po sinasabi, ito ay dahil sa atin lang, base lang sa mga nangyayaring mga survey sa ngayon, kahit anong gawin nila, ma-impeach man, maalis man sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Pagdating ng 2028, kung hindi magbabago ang popularity ni Sara Duterte, at lalo na siguro kung ma-impeach siya, mas lalong magiging maigting ang popularidad niyan, kung sino man ang kanyang i-endorso sa 2028, ako, carelessly, sasabihin ko mananalo. It's an exercise in futility sa ngayon. At mabuti pa, wag nyo nang i-impeach si Sara. Hayaan na siya. Di ba napansin mo, Dr. R, si Sara Duterte tahimik, Hindi ko narinig. Wala akong na mga statements na galing kay Sara Duterte. Sa kanya siguro sa iniisip niya, sige, let's just go with the flow. Ika nga, basta kung i-impeach niyo ako, sige. Tingnan na lang natin sa 2028. Magkita ulit tayo doon. Dr. J, may singit ko lang na naalala ko na pag-ibig yung pangalan ng Vice Presidente Sara Duterte. Unang-una, masaya muna, ngayon po ay kaarawan ng ating kasama, si Dr. J. Dr. J, 52 years old ka na ngayon. Salamat. Thank you so much. Happy birthday, bukod doon, dahil nga nabanggit mo yung pangalan ni Vice Presidente Sara Duterte, gusto lamang po namin, sa 10 ng aming mga kasamahan sa stasyon at sa programa, kami po yung nakikiramay sa pamilya ng Vice Presidente, noong isang araw lamang ay
ah, nag-pass away, no, yung pinakabunso yata ito na kapatid ni dating Pangulong Duterte, no, Dr. J. Kung tawagin siya ay So, Duterte. Alam ko from the, siya yung isa doon sa mga local leaders nung kampanya nung 2025 doon sa kanilang lugar sa Davao. So, kami po yung condolence nakikiramay. from the truth doctors on air and CBS DWAD, kami po yung nakikiramay sa namayapang youngest brother ni Pangulong Duterte. At so namatay the other day. Yeah, the other day. Wow. The other day. Alam ko sa Webes yata ang kanyang Okay. pag-imbing. So yun ay, alam mo, yung kamatayan that is that's part of our existence sa mundong ito. Nadadagdagan na kada taon, nadadagdagan ang ating edad. And those are things that you cannot stop or control, ano. Kung wini-wish Wala. ni Ha? Cara David, no? yung Yung wini-wish ni Cara David mukhang unti-unting nagkakatotoo. Ha? At dapat siguro madadagdagan pa. alam mo ko, ako naniniwala ako sa law of attraction, no? Kung i-share nila siguro nang i-share yun sa Facebook, baka magkasunod-sunod na ito. yun, yun ang ako At mahirap yung ganyan na pag may namatay na marami ang walang gusto na politiko. Ang nangyayari, imbes na nakikiramay pag pinost nila sa Facebook, tumatawa ang tao ang taong bayan. Overwhelmingly. Ako'y nahihiya doon sa mga kaya lang wala kang magagawa dahil yun ang sa loobin ng taong bayan Pag tiningnan nila itong mga gustong tumakbo sa 2028 laban sa kay Sara Duterte, no? Ito sa akin realidad lang, ano. Pag binuksan yung Facebook nyo at may mga post na nagtatanong ipis laban sa kay Raisa Ontiveros, nanalo pa yung ipis libo-libo yung daga versus Trillanes, nanalo pa yung daga. So, kung may mga ganyan na mga informal surveys, no, ay maghunos dili na kayo kaysa gumastos kayo ng malaki. Kaya't walang mangyayari doon sa inyong kampanya pagdating ng 2028 kung kayo may interest naman na tumakbo, no? Kung hindi naman kayo winnable, manahimik na lang kayo sa pansitan. Sayang kasi yung contribution ba? Ayun. Kailangan yung nagko-contribute, marunong na rin, ano? Dahil ang problema dyan, nag-contribute nga tapos hindi naman nanalo ang kanila ko, pera-pera lang yan. But anyway, pare, Dr. R, wala na tayong oras at medyo magpaalam na tayo siguro, ano? Dr. J, no? Muli po, no? Happy birthday, Dr. J, no? 52 years old ka na. Maraming salamat. Paano malaman na 52 years old yung bigote ko parang bigote ng kuan, blondie ang bigote ko. Anyway, magpaalam na tayo. Okay, at ito po ang inyong lingkod, Dr. J, nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWD, 98 kHz inyong mga talapitan. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit sa dami ng kwento facts.
lang ang pinipilit, mabilis ang headline pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, that's on air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Oh, that's on air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover